Lulubog, palitaw ang buwan at araw. Charing lang. For today's video, gagawa tayo ng 4 ingredients na masarap na merienda. Pero syempre, lalagyan pa rin natin ng twist sa dulo. Tara at simulan na natin. So, unang ingredient na ating kailangan ay ang glutinous rice flour or yung malagkit na bigas na giniling. And then, maglalagay tayo ng tubig para maka-form tayo ng dough. So, sa paglalagay natin ng tubig ay kutob-kutob lang, meaning gradually lang, para matansya natin kung okay na ba yung tubig or kailangan pa nating magdagdag. Sa paglalagay ng tubig, depende yan sa glutinous rice flour na gamit nyo. May mga brand kasi na matakaw talaga sa tubig. Nasa around 300 grams nga lang yung ginamit ko dito. Tapos, hinati ko siya sa dalawa kasi dito sa kabila ay maglalagay ako ng flavoring na ube. And yung isa naman ay gagawin kong classic lang na palitaw. Dito sa gagawin nating ube palitaw, ang ginamit nating flavoring dito ay Flavorade ng Bakersfield. Matapos nga nating gawin ang ating dough ay mag-shape na tayo ng ating mga palitaw. Dito sa ating classic or yung white na palitaw natin ay hinulma ko lang siya ng pabilog tapos plinatin lang natin siya. While dito naman sa ating ube palitaw ay naglagay ako ng cheese na palaman para meron tayong twist. Ito na yung sinasabi kong twist. Gusto ko lang talaga matry yung may flavor. Ngayon naman, papakuluan na natin siya. So kanina nag-init na ako ng tubig at ayan, kumukulo na. So kapag lumitaw na yung ating mga nilagay na palitaw, yan po ang indication na luto na ang ating palitaw at ready na nating hanguin. Medyo kaunti lang yung mga nagawa ko kasi nilakihan ko yung pagkakagawa or pagkakashape ko ng mga palitaw. Pero okay lang naman kasi tatlo lang naman kaming kakain. And gusto ko kasi na kapag ginawa ko ngayon, maubos siya and bukas, panibagong merienda na naman. Alam nyo kasi, nai-enjoy kong gumawa ng mga merienda or dessert para sa aking mag-ama. Kasi nung wala si daddy ay hindi naman ako nakakagawa nito kasi wala namang taga-kain. Pero ngayong nandito siya, ayan, sinisipag talaga akong gumawa ng mga merienda para naman hindi na kami bibili. Matapos ngang maluto yung ating mga palitaw, oras naman para gawin natin yung kanyang sesame seeds or i-toast lang natin siya ng bahagya. And then mamaya ay ihahalo natin siya sa sugar para gawin naman nating pang toppings. So ngayon naman mag-assemble na tayo ng ating palitaw. So meron na tayo ditong pang toppings, yung sugar na may sesame seeds and etong niyog, i-coat muna natin yung ating mga blanch or yung ating nilutong palitaw kanina sa tubig na mainit. And ayan, i-coat natin siya dyan habang medyo moist pa siya. So, ganyan po yung magiging itsura niyan. Alam nyo ba dati, kala ko sobrang complicated gawin itong palitaw na to. Pero nung nag-pandemic, recently lang, nahiligan ko talaga ang magluto-luto hanggang sa natutunan ko ang mag-bake. So, ayun, hanggang sa gusto ko nang lutuin lahat ng nakikita ko at napapanood ko sa YouTube. Ganun. Sobrang therapeutic lang talaga niya sa akin. And ayun, nawawala yung mga stress ko. And at the same time ay nalilibang ako. So, ayan nga, balik na tayo dito. Natapos ko nang i-coat yung ating mga palitaw and ayan, naglalagay na ako ng toppings. Yung ating sugar nga na merong toasted na sesame seeds. Alam nyo, sobrang tagal na yung last time na nakatikim ako ng palitaw. So, yung time na yun ay bumibili lang ako sa tindahan or yung mga naglalako, yung mga nagtitinda sa umaga or sa hapon, mga ganyan. Pero ngayon ay gagawa na lang tayo. So, ayan, tinikman ko na yung ube cheese palitaw natin. Masarap siya kasi merong kakaibang hint ng flavor. Pero the best pa rin talaga yung lasa ng classic na palitaw.